Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kwentuhan muna tayo ngayon, no? So, alam naman po natin, noong nakarang araw, nagbigay na po ng statement ng ating ombudsman na si Ombudsman Crispin Rimulya. Nakakasuhan daw po ng kasong plunder si dating Senate President Chis Escudero at saka si dating House Speaker Martin Romualdez, no, ng kasong plunder. So non-bailable case po ito, no, pag natuloy, pag naging kaso na, di ba? So ngayon, ang update ngayon, itong abogado at saka spokesperson nga po ni dating Speaker Martin Romualdez nagbigay na po ng statement. Pero ang nakakapagtaka mga ka-Streetwise, itong si Chis Escudero tahimik. So ano ba, tatakas ba yan? Tatakas ba yan, no? Alam nyo, no, kung talagang pagiltihan lang po talaga yung usapan, ito yung pinaka-guilty talaga sa lahat, si Cheese. Oo. So ito pag-usapan natin yan, ha. So nakuha ko tong report na to from, from Inquirer ata, no. Sabi dito, Ombudsman preparing plunder raps versus Escudero and Romualdez. Sabi nga po ni Rimulya. So ngayon, mga kababayan, no, ito yung sagot nga po ng abogado at spokesperson nga po ni Martin Romualdez. So sabi niya dito, we trust that the Ombudsman will fully adhere to the circular that he instituted and signed as the Secretary of the Department of Justice. No, that DOJ prosecutors should only pursue cases with reasonable certainty of conviction. Diba? So, may statement din po siya para sa DOJ. Kasi parang DOJ ata yung magiging prosecution dito, di ba? Prosecutor pala DOJ, di ba? Kung if I'm not mistaken, di ba? So, ito pa yung sabi nga po ni Adi Pajardo, lawyer at spokesperson nga po ni Martin Romualdez. So, mayroon pang nakasulat sa baba, no? Sabi pa dito, we remain confident that these matters will be resolved based on evidence and due process, that politics and speculations he added. Okay. So tayo mga kababayan po, syempre tayo, may respeto po tayo sa ombudsman. Di ba? So, tanod bayan nga tawag natin dyan eh. So kung si dating Speaker Martin Romualdez, makitaan po ng probable cause at malakas ang ebidensya, wala tayong magagawa, tanggapin natin yan. Di ba? Pero pag si Chis nga po, na wala nang usap-usap yan, guilty talaga yon. Kasi alam nyo kasi mga kababayan, kung pagiltihan lang po talaga pag-uusapan, Martin Romualdez versus Chis Escudero, talagang sobrang andaming ebidensya po laban kay Chis. Publicly. Di ba? Una, Senate President sumali sa BICAM. Doon pa lang, alam mo na may intention na magnakaw eh. Senate President ka, sasali ka sa BICAM. O, signatory siya ng BICAM, kasama siya sa insertion, tapos, kasali pa siya sa smaller BICAM. Di ba? So, si Martin Romualdez, wala pong ganun. No? Dalawa po yan. Pwedeng walang ebidensya talaga kasi inosente. O magaling magtago. So, malalaman po natin yan kay Ombudsman Rimulya. So sabi nga po ng abogado ni Martin Romualdez, sana itong proseso po na to, hindi po ba politika? So ang tanong dito, no, sino ba yung mga kaaway ni Martin? Di ba mga DDS lang? Di ba ito yung point natin eh. Yung mga nagtuturo po kay Martin Romualdez na siya po ay guilty, mga DDS, si Cheese, si Aimee, o si Marcoleta. Oh. So ako'y nagtataka kung bakit may mga pro-admin, vloggers na loyalista daw, pagkatapos pro-BBM daw, pero sumasama dito sa mga DDS para pabagsakan si Martin. Okay lang sana kung malakas ang ebidensya eh. Yun nga lang, mahina po talaga sa ngayon. Mahina talaga. O, isama mo pa pala si ano dito, si yung Dracula, si Toby Chanko. O, di ba mga DDS yan eh. Akala ko ba yung paniniwala natin, lahat tayo evidence-based. Pero bakit kayo turo ng turo, no, na
Oo, wala, turo kayo ng turo na guilty yan, gano'n, gano'n. Usapan natin evidence-based tapos ngayon, turo kayo ng turo ng walang turo kayo ng turo ngayon na kahit walang ebidensya, di ba? Tapos ang palaging panakot, di ba? O, palaging may panakot. Na which is, pag nagka-bookingan naman, pati naman sila sasabit, di ba? Pero by the way, saka natin pag-usapan yan, medyo malalim yon, no? Medyo malalim yung, yung nabanggit ko na yan. So by the way, yung mga kababayan, ito yung point natin eh. Di ba? So ano ba talaga ngayon yung status nung sinasabi nga pong plunder case laban nga po kay Martin tsaka kay Cheese? Honestly, mga kababayan, matagal pa yan. Kasi una sa lahat, wala pang kaso. Ngayon, ang mangyayari po dito, makakaroon ng complaint laban kay Martin, malamang gagaling sa prosecutor, no, tinanggap ng ombudsman, tapos ipapasa kay Martin. Okay. Tapos pagpasa kay Martin, so sasagot pa si Martin Romualdez dito tsaka si Cheese. Ganun eh. Ganun yung proseso. So matagal pa to. Ako naniniwala ako mauna pa dito si Jinggoy at tsaka si Joel Villanueva. Mauna pa yan. No, kasi si Joel Villanueva, resolution na lang po yung kailangan. Yung kay Jinggoy naman, kakapasa niya lang po ng counter affidavit. So dito po kay Cheese tsaka kay Martin, so si Martin na lang pag-usapan natin, si Martin na lang, no. Kasi si Cheese mukhang tatakbo na eh, mukhang lalayas eh, di ba? Ewan natin kung totoo yung chismis, di ba? Pero what they call this, si Martin sasagot pa yan. Di ba? So medyo mahabang proseso pa yan. At tandaan po natin na hanggang ngayon wala pa rin probable cause. Wala pa rin, di ba? Wala pa rin hanggang ngayon. And by the way, mga ka-streetwise, no, tatandaan po natin no, na ito nga pong si Martin Romualdez po talaga, kilala naman po natin yan, na yan po ay uma-attend po talaga kapag may investigasyon. Kita nyo nga, di ba, sabi ng abogado, kami po ay gumagalang sa proseso ng ombudsman. Good job, di ba? So alam naman po natin no, na si Martin Romualdez, nung siya po pinatawag ng ICI, tumugon, sumagot, nagsalita. At dito nga po nag-decide yung ICI na hindi namin makitaan ng guilt si Martin Romualdez. So ipapasa namin to sa ombudsman. Ganon. No? So ako ay naniniwala, mga kababayan, no, na ang ombudsman po talaga babase lang po ito sa ebidensya. At ito sinabi ko na ito nung nakaraan, mga ka-streetways eh. No? Na si Martin Romualdez po talaga, haharap po talaga yan. Sigurado yun. Haharap yun. At syempre, si Martin, abogado din yan. No? At hindi po siya magtatago. Ngayon, yung meron pong yung intention na magtago, mukhang si Cheese. No? Kasi dalawang araw na, di ba? Mula nung binabanggit ito ni Ombudsman Remulla, hanggang ngayon, wala pa rin po binabanggit si Cheese no, tungkol sa kanyang kakaharaping kaso na plunder case. Di ba? So ano yan, magtatago ba yan? Baka magtago yan, ha? Kasi una sa lahat, mga kababayan, no, ang malaking tanong dito, paano nabili ni Cheese yung Paraiba ring? No, na worth 50 million pesos. Tapos sasabihin niya, siya yung pinakamahirap na senador. Come on, that's fucking bullshit, no? Kaya tama rin to, no, na pati sa alain ni Cheese maimbestiga ng ombudsman. Kasi mukhang natarantado tayo eh, di ba? So yun, mga kababayan, so kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito sa sa nangyayari nga pong update dito nga po sa sinasabing kaso nga po nakakaharap ni Cheese tsaka ni Martin. So sa tingin nyo ba, sino bang guilty dito? Guilty ba si Cheese? Guilty ba si Martin? O para silang guilty? Di ba? So yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po na content natin ngayon, no? So thank you, mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.